Handa natin puso, may kagalakan tayo ngayong gabi. Nabuksan natin ang ating Biblia sa John chapter 1, verse 1 hanggang 5. Aklat ng Juan o ni Apostol Juan, ang mahal na alagad ng Panginoon na laging nagsuksok sa kanyang tagiliran. Si Juan, ang kanyang pinsan ni Jesus Christ. John chapter 1, verses 1 hanggang 5 ang ating babasahin. Nandiyan na kayo? Amen. Okay, nandiyan na ba ang Biblia nyo? Amen. Amen? Amen. Okay. Basahin natin, samahan nyo ako, sabay nyo ako sa pagbasa sa magitan ng inyong mga mata. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito ay hindi nagapi ng kadiliman. Ito ang salita ng Panginoon, tayo ay manalangin. Totoo, Panginoon, kami po ay humaharap sa inyong presensya na isang buhay na Diyos. Ang Panginoon minsan lamang namatay at muling nabuhay at mabubuhay magpakailanman. Kaya kailangan kami po ay laging nagpupuri na may kagalakan sa inyo. Muli hinihingi namin ang iyong tulong sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Na huwag kaming manangan sa aming sariling kaunawaan sapagkat ang aming sariling kaunawaan ay may bahid po ng kasalanan. At kung dito kami magtitiwala, magkakamali lamang kami at maliligaw. Kaya dalangin namin ang inyong Espiritu na siya magbigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan upang ito'y aming lubos na maunawa at matanggap at maipamuhay ng may pananampalataya. So, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, ating pagbabalik doon sa ating mga bagong kasama ngayon, kami po ay nag-series ng aklat na ito ng Juan at nagsimula sa chapter 1. At sinimulan ang pag-aaral mula verse 1 hanggang verse 3. Sa verse 1, makikita natin na si Kristo ay salita nung una. At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Para natin mapatunayan sa verse 14 na ang salita ay nagkatawang tao. Na bakit tinawag na salita si Kristo? Sapagkat si Kristo ang naghahayag ng plano, kalooban at layunin ng Diyos para sa atin. Sapagkat ang salita, ito yung naghahayag ng isipan ng isang tao. Sa mga tuwid, si Kristo ay salita upang kanyang ihayag ang isipan ng Diyos. Ano ang kanyang plano sa atin? Paano niya tayo kakalingain? Paano niya tayo iligtas? At sa pamamagitan ni Kristo, ginawa niya ito. Kung ating mapapansin ang verse 3, ganito ang sabi. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Yung salitang pamamagitan niya, napakalaga nun. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Na lahat daw ng bagay na nalikha ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sino si Kristo? Ang salita. Magandang halimbawa niya. Halimbawa, kung mayroong kotse, halimbawa si DJ, mayroon siyang sasakyan, at pupunta siya ng Makati, sasabihin niya, nakarating ako ng Makati sa pamamagitan ng sasakyan. Kung walang sasakyan, hindi siya makakarating ng Makati. Nalaman natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung wala si Kristo, wala tayong kaalaman tungkol sa ating sarili at wala tayong kaalaman tungkol sa Diyos. At dahil si Kristo ay salita, nung magsalita ang Diyos sa langit na likhain ang lahat ng bagay, yung salitang yon, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang bagay na nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Kaya dito makikita natin si Kristo ay salita, ngunit siya'y Diyos sapagkat siya'y tagapagligtas. Napakaliwanag yan sa ating mga nakaraang pag-aaral. So sa makatwid, ngayon po, sa ating pag-aaral ngayon, ay titignan natin si Kristo na salita, siya yung nagpapahayag ng kaligtasan sa ating lahat.
Siya ay isipan ng Diyos, plano ng Diyos, paraan ng Diyos, tagapaglikha ng Diyos upang ihayag sa atin ang kaligtasan. Lahat ng impormasyong makukuha natin sa Ama kung paano tayo ililigtas na kay Kristo. At hindi lamang si Kristo ang naghayag ng kaligtasan, kundi siya pang gumawa ng kamatayan sa krus upang sampalatayan ng tao sapagkat siya ang ating tagapagligtas. Sa mga tuwid, ang plano ng Diyos na tubusin ang mga kasalanan, ito ay ginawa ni Kristo. Si Kristo ngayon ang ebanghelyo na nagsakatuparan ng katubusan ng mga makasalanan. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, siya ay nagdusa sa krus ng Kalbaryo, siya ay namatay at inilibing. Sa loob ng 3 araw, siya ay muling nabuhay upang patunayan ng lahat ng mga taong sasampalataya sa Kanya may mabuting balita, mayroong ebanghelyo. At ano yun? Sila man ay maliligtas. Ito ang ebanghelyo kung tawagin. Mabuting balita ng kaligtasan. Si Kristo na Diyos, nagkatawang tao, namuhay bilang tao, namatay para sa makasalanan na tao, at muling nabuhay upang sino mang sumampalataya ay maliligtas. Kaya, walang bahagi ang tao pagdating sa kaligtasan. Lahat gawa ng Diyos. Ang kailangan lamang ng tao, paniwalaan si Kristo at ang kanyang ginawa. Now, ating linawin ito, si Pablo, pinahayag niya ito, yung gospel o yung ebanghelyo. Sa 1 Corinthians 15 hanggang verse 1 hanggang 3. Ganito ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, na kanyang pinalalahanan sapagkat alam natin may problema ang Korinto, magulo sila ay nagugaling mga sanggol, mga karnal, no? Parang hindi mga Kristiyano, kundi makasalibutan. Kaya sabi niya, pinaalala sa kanya, ganito ang sabi sa verse 1, ngayon mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita. Ano yung magandang balita? Sa mga sumusunod, makikita natin, na ipinangaral ni Pablo sa kanila, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinaninindigan. Tinanggap daw ng mga taga-Korinto, at tinatayuan nila na ito ang mabuting balita ng kaligtasan. Verse 2, nasa pamamagitan nito, kayo ay ligtas. Sa kanilang pagsampalataya sa mabuting balita o ebanghelyo, siniligtas. Pero mayroong pasubali, ang sabi dyan, kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Hindi pala lahat ng naniniwala ay mayroong kahuluhan sa kanilang kaluluwa ang kanilang pinakinggan. Sapagkat makikita natin dito na mayroong ilan na hindi naligtas bagamat sinasabing Kristiyano sila dahil hindi nila pinangahawakan na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao at siya'y namatay para sa kasalanan ng tao. Kaya sa verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin din ng tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, siya'y inilibing at muling binuhay ng 3 araw ayon sa mga kasulatan. Yun yung ebanghelyo. Yun yung ating pananampalatayanan at tayo maliligtas. Hindi sinabing gumawa ka ng mabuti, sundin mong kautusan, ay maliligtas ka. Wala dyan. Ang ebanghelyo, si Kristo ay namatay sa mga kasalanan, ayon sa kasulatan, inilibing, muling binuhay ng 3 araw. Yan ang ebanghelyo. Kaya ngayon, ang ating paksa, ang kaugnayan ni Kristo sa ebanghelyo. Noong una, ang kaugnayan ni Kristo sa Diyos. Ikalawa, ang kaugnayan ni Kristo sa sansinukot, sa mga nilikha. Ngayon naman, ang kaugnayan ni Kristo sa ebanghelyo. Now, ang ebanghelyo ay napakalaga para sa atin. Ang ebanghelyo at si Kristo ay iisa na kailangan natin. Kailangan makilala natin si Kristo at kailangan malaman natin ang ginawa ni Kristo. Ito yung kabuuan ng ebanghelyo. Sapagkat sa ebanghelyo o yung salita ng Diyos, yung Biblia, kung ito'y ating sinasampalatayanan, ito ang ginagamit ng Diyos para tayo ma-born again. Maipanganak na muli. Bakit kailangan ipanganak ang isang tao gayong pinanganak na tayo sa laman?
sapagkat tayong mga pinanganak sa laman, patungo lahat sa impyerno. Malibang ipanganak kang muli sa bagong kapanganakan ng pananampalataya mo sa salita, ikaw ay maliligtas. Kaya ang sabi sa unang Pedro, versikulo 1 hanggang chapter 1, verse 23. Sorry. 1 Peter chapter 1, verse 23, ganito ang sabi ni Pedro, sa mga makasalanan na ngayon ay mga pinag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Ang sabi rito, ipinanganak nga kayo muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ang Kristiyano daw ay ipinanganak na muli, hindi sa nasisirang binhi. Ano yun? Gawa ng tao, pagsisikap ng tao, lahat. Mga temporaryong bagay, mga pansamantalang binhi yan. Ngunit, ipinanganak sila saan? Sa buhay at nanatiling salita ng Diyos. Bakit na buhay? Ang Word of God. Dahil ang Word of God ay si Jesus Christ. He lives forever. At upang malaman natin si Kristo, nakasulat sa Biblia. Ang Biblia, ang sinulat na salita, si Kristo ay ang buhay na salita. Si Kristo at ang kanyang salita ay iisa lamang. So, ang sabi dyan, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ang Kristiyang tao ay muling maipanganak sa bagong kapanganakan. Napakalaga ng Ebanghelyo. At hindi lamang, ito ay kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. Dahil kapag ang isang tao patay, hindi yan maniniwala sa iyo kahit ang sigawan mo yan, di ba? Kahit natapakan mo siya, hindi yan aaray. Kasi patay. Pero pag siya'y nabuhay, anong una natin makikita? Gumagalaw siya, kumikilos siya, nag-iisip siya, nagsasalita siya, at nagsisimula siyang maniwala. Kaya once ang isang tao na patay sa kasalanan at nakinig ng Ebanghelyo, siya ay binubuhay sa spiritual na pamumuhay, kaya siya nakakasampalataya sa ginawa ni Kristo at kay Kristo, nang sa ganon siya ay maliligtas. So, kailangan ipanganak na muli ang tao para siya maligtas. Kaya napakalaga ng Ebanghelyo. Kaya sa ating paksa, sa Ebanghelyo, ang kaligtasan, dahil taglay dito ang tatlong bagay. Una, lunas sa ating kasalanan. Kalawa, kalingningan ni Kristo. At ikatlo, reaksyon, tugon para kay Kristo. Isa-isahin natin ang sinasaad ng ating talata. Verse 4 hanggang 5. Una, ang lunas na kay Kristo. Ang Ebanghelyo ay nagsasaad na ang lunas ng ating kasalanan, ang lunas ng ating buhay na patungo sa kapamakan sa impyerno ay na kay Kristo lamang. Yan ang ipinapayag ng Ebanghelyo. Si Kristo naman, ang siya nagpapayag ng isipan ng Diyos. Right? Di ba? Si Kristo nagpapayag ng isipan ng Diyos para sa atin. Ipinasulat ito upang yung nasulat na Ebanghelyo, siya namang magpapayag sa atin tungkol kay Kristo at sa Diyos. Kaya sinasabi ng Ebanghelyo na ang lunas ng ating kasalanan ay na kay Kristo. Basahin natin ang ating verse. Verse 4 tayo, simula verse 4 hanggang 5. Ganito sabi sa verse 4 ng John, chapter 1. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Now, tignan natin, lahat ng tao, nung siya pinanganak sa pisikal, wala siyang buhay spiritual. Mayroon siyang buhay sa pisikal. Nagagawa niya kung anong gusto niya, susundin niya sarili niyang kalooban, pero siya ay nasa kalayaang kalooban ng kasalanan. Patay siya. Pero, pag dumating si Kristo sa kanya, bibigay siya ng buhay. Ano yung buhay yun? Buhay, bagong buhay, eternal na buhay. Ito ay tinatawag na buhay na siyang ilaw ng tao. Kapag ang tao ay may buhay na ng Kristo, yun yung ilaw niya sa buhay niya. Tingnan nyo, nasa Kanya ang buhay. Nasa kay Jesus ang ating lunas upang tayo magkaroon ng buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng tao. Now, tandaan natin, ang kamatayan at ang kadiliman, ito ay produkto ng
kasalanan? Bakit pa nagdilim ang buhay ng tao? Bakit naging patay ang tao sa kanyang espiritual na kalagayan? Kailan ba nagsimula ang kamatayan at ang kadiliman? Sa palagay ninyo, kailan nagsimula? Yan. Yung unang ama natin, nung siya'y bumagsak sa kasalanan, lahat ng magagaling sa kanya, lahat ng kanyang lahi, ay minanan niya ang kamatayan at kadiliman. Ano yung uli yung kadiliman? Mga gawa ng kasalanan. Okay? Kaya tayo nakagawa ng kasalanan dahil tayo ay mayroong minanang kadiliman o kasalanan. Hindi tayo nagiging makasalanan kapag gumagawa tayo. Kundi tayo'y gumagawa ng kasalanan dahil dati na tayong makasalanan. Yun ay minana natin. Basahin natin. Genesis chapter 2, verse 15 hanggang 17. Napakalaga itong balikan natin. Nang sa ganon, hindi tayo maghahaka-haka kung ano ibig sabihin ng kasalanan. Kasi kadalasan, sa ating panahon ngayon, pag sinabing kasalanan, ang turing nila, yung nakapatay ng tao. Yung mga nangangalunya, yung mga magnanakaw, yung mga sinungaling. Pero bunga na lamang yan ng totoong kasalanan na sa iyo. Kaya siya nakagawa ng kasinungalingan, kaya siya nakakapatay dahil mayroon siyang kasalanang nagtuturo sa kanyang pumatay. Ganito ang sabi sa ating text. Genesis 2, verse 15. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden, sa paraiso, upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Kita niya, ang trabaho ay naroon na nung likhain ng tao. Kaya ang trabaho, ito ay regalo ng Diyos. Hindi ito paymilagro. Regalo. At ang sabi sa 16, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Lahat daw, punong-puno, walang kulang na puno nun. Dahil gano'n magpalang Diyos, kompleto, perfecto kung magpalang Diyos. Sarap mamuhay nun, no? Lahat ng puno, ng bunga, no? Subalit, ang sabi sa 15, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Sa dami-dami, dinadami-dami ng mga puno na may mga bunga na pwede mong kainin, mayroon pala isang puno ng bunga upang subukan ng tao kung susunod siya sa Diyos. Ano yung puro na yun? Ano yung bunga? Mansanas ba? Yan po ang mali, no? Huwag kayong maniniwala sa mga tao na nangangaral ng punong yun ay mansanas sapagkat walang sinasabi ang Biblia. Huwag sino man bigyan ng tao ng kahulugan ang salita ng Diyos na hindi naman sinasabi. Kaya marami pong maling reliyon dahil nagbibigay ng meaning sa salita ng Diyos na hindi naman yan sinabi. Ang sinabi lang, puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Sa mga tweet, si Adan noon, ang alam niya lamang ay ang kabutihan. Walang masama. Bakit daw? Kapag ka ito'y kinain, huwag kang kakain. Ang sabi ron, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak. Ano ron tiyak? Na mamamatay ka. Pagka ang Diyos ba ay nagsalita ng tiyak, eh sabihin natin, nagbibiro lang yan. Alam naman ng Diyos ang kalagayan ko eh. Alam ng Diyos ang puso ko. Pag sinabi ng Diyos na tiyak, impyerno ka, wala kang magawa, impyerno ka talaga. Ano sabi ng Panginoon? Tiyak, mamamatay ka. Ngayon, sinunod mo ni Adan to? Hindi. Anong ginawa niya? Kinain niya, di ba? Tamari si Eva, ang una talaga, no? Siya yung, sa Bisaya pa, nagpatuntok kang Satanas, no? siya nagpaloko kay Satanas. Kasi, si Eva, nakikinig lang ng salita ng Diyos, hindi nagbabasa. Samantalang si Adan, siya talagang directly kinakausap ng Diyos. Si Eva, nakikinig lang kay Adan. Second hand na yung kanyang kaalaman, kaya pwede siya magkamali. Dahil dyan, natukso si Eva, kinain niya. Anong ginawa ni Eva? Tinukso naman niya si Adan. Sabi ni Adan, Eva, kasalanan sa Diyos yan. Hindi, masarap naman eh. Kumain ka. Abe, sige nga. Bakit kumain si Adan? Mahal niya si Eva eh.
So, ano nangyari? Namatay ba sila? Physical? Hindi. Pero anong kamatayan nangyari sa kanila? Okay, sa spiritual na kamatayan. Ibig sabihin, nagkahiwalay ang tao at ang Diyos. Dahil ang namamagitan ay kasalanan. Sa mga tweet, itong taong ito, hindi na siya makagawa ng anumang spiritual, ni makarinig ng spiritual, malibang ang Diyos gumawa sa kanya. Okay? Isaiah 59 verse 1 and 2, hindi bingi ang Diyos para hindi marinig ang kanyang dalangin, hindi maikli ang kamay ng Diyos para hindi maabot ang kanyang kailangan, pero dahil sa kasalanan, ibinali ng Diyos ang kanyang tenga para hindi mapakinggan. Kaya lahat ng tao, patay. Hiwalay sa Diyos. Pero, buhay siya sa pisikal. Pero kanyang spiritual, hiwalay. Kaya lahat na akala niyang mabuti, ginagawa niya kahit na ito'y masama. Tulad halimbawa, pagpatol, kung lalaki siya, pagpatol sa kapwa lalaki, mabuti ba yon? Pero bakit niya ginagawa? Akala niya kasi tama. Bakit niya akala hiwalay sila sa Diyos, wala siyang spiritual na katotohanan? Nangangalun niya ang isang babae. Bakit? Maligaya daw. Pero bakit niya akala niya yun? Akala niya kalooban ng Diyos? Hindi. Bakit? Hiwalay siya ng Diyos. Hindi siya marinig. Hindi niya marinig ang spiritual. Kaya ano po nangyari? Patay. Simula nun. At dahil patay, namumuhay sa kadiliman. Ano yung kadiliman? Mga gawang kasalanan. Kaya death and darkness, nangyari, produkto ng kasalanan. Kaya ang sabi sa Romans 3:23, ano sabi? Romans 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Lahat daw ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos dahil spiritual ang kalulatian ng Diyos. At dahil dyan, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Kamatayan sa impyerno. Ngunit, ang sabi ito, ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. Kaloob, ibig sabihin, ibibigay ng Panginoon sa isang tao wala ng pag-asa, patungo sa impyerno. At ano itong kaloob nito? Ito yung salita ng Diyos. Ibanghelyo. Ito yung ating pag-aaralan. Ito na si Jesus. Si Jesus na naghahayag ng kaisipan ng Diyos, na isinulat sa banal na kasulatan, at ang banal na kasulatan ng Ebanghelyo, at siya namang nagtuturo sa atin na si Jesus ang ating tagapagligtas. Kadiliman. Ano yung kadiliman? Sa kadiliman ba ay pwede kang magtiwala dyan? Karamihan sa kadiliman, dyan takot eh. Lalo na ako, takot talaga ako sa dilim. No? Pero kayo, matatapong kayo sa dilim. Kung matapang kayo sa dilim, o yung matawag sa inyo ay ipis. Kasi pagka ang ipis, pagka madilim, pag nilagyan ng ilaw, nagpupulasan yan. Mga ipis yan. Pero sabi niya sa John 3:19, at ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. See? Yung kung mga taong may masasamang ginagawa, ayaw nila ng ilaw, ayaw nila ng liwanag, ayaw nila ng salita ng Diyos. Kaya, biyaya na lang ng Diyos ang kailangan nila upang sila ay maligtas. Kaya, si Kristo ang lunas, siyang remedyo sa kalagayan ng isang makasalanan. Sapagkat, life and light is a product of salvation. Kapag ang isang tao ay naligtas, siya'y nasa liwanag. Taglay ng liwanag. Sino yung liwanag? Si Kristo. At dahil siya'y may liwanag, namumuhay siya sa liwanag. Namumuhay siya sa kalooban ni Kristo. Inaalis niya lahat ng dilim, lahat ng gawang masama, lahat ng kapintasan, lahat ng hindi pagkilala sa Diyos, inaalis niya. Kaya nga, ang sabi nga sa John 3:16, pag sabi John 3:16, ang sabi John 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong anak, ang liwanag, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapapahamak, bagkos ang matatanggap niya, buhay na walang hanggan. So sa makatwid,
light and life ang natatanggap ng taong sumasampalataya. Ngayon, kapag ikaw ay nasa buhay ni Kristo, ikaw ay nasa liwanag. At ang liwanag ang siyang makapagpapalaya sa iyo. Di ba? Kapag ka nasa liwanag ka na, nakikita mo na lahat ng mancha mo. Nakikita mo na yung ano yung itsura mo. Ayos mo na. Kaya kung ikaw ay nasa liwanag, dapat namumuhay ka sa liwanag. Para patuloy kang nakakalaya araw-araw. Pero may mga taong minsan nagpapasakop sa liwanag. Kaya sinasabi, Christian ako. Pero, pagka nasaway, pagka pinigilan, aatras siya. Manantilis siya din. Kaya, alipin pa rin siya. Hindi siya Kristiyano. John 8:31. Ganito ang sabi ni Jesus Christ. John 8:31. Ganito sabi, hanggang verse 32. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y nananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Ano yung salita doon? Ebanghelyo. Okay? Kung kayo nananatili sa Ebanghelyo, tunay nga na kayo mga alagad ko. Dahil nagpapatuloy kayo sa liwanag. 32. At inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Habang ikay namumuhay sa liwanag, dahil ikaw ay may liwanag, unti-unti kang lumalago sa kabanalan sapagkat inaalis mo anumang lahat ng kadiliman. Kaya kung tawagin ka, alagad ni Kristo. Kaya lahat ng buhay at liwanag ay na kay Kristo. Siyang ating lunas sa ating kalagayan, kamatayan. John 8:12, 1:8-12. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan, at ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Nakita nyo? Kung ikaw ay na kay Kristo, taglay mo ang ilaw. At ang ilaw na yan, yung Espiritu ni Kristo, siyang magliliwanag ng iyong buhay, hindi ka kailanman mamumuhay sa kadiliman. Hindi ka mamumuhay dahil si Kristo ang iyong buhay at ang iyong liwanag. Sabi sa John 14:16, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya kapag sa Kristo ay nasa iyo, ang ilaw na yon, at ang ilaw na yon ang siyang magliliwanag sa iyo, ikaw ay nakatitiyak na ikaw ay na kay Kristo. Yan ang unang lunas. Si Kristo ang tunay na lunas, ang Ebanghelyo. Din ikalawa, ang Ebanghelyo ay nagsasaad din ng kaninglingan ni Kristo. Kaninglingan ni Kristo. Basahin natin John 15 sa unang parirala, unang phrase. Sabi dyan, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. Now, lagay natin si Kristo yung ilaw dyan. Si Kristo ay lumiliwanag sa kadiliman. Ngayon, kung ikaw yung may ilaw na yan, halimbawa, ikaw yan, lagay mong pangalan mo. Halimbawa, si Sienna ay lumiliwanag sa kadiliman. Dahil si Kristo ay nasa kanya. So, ang liwanag dito, para maunawaan, mayroong dalawang kahulugan. Unang kahulugan, ito tungkol sa pagkakataong tao kay si Kristo. Dumating ang liwanag sa mundong ito. Ibig sabihin, si Kristo ay nagkatawang tao. Pero doon sa lumang tipan, binisita na sila ni Kristo. Si Kristo ay nagpakita na doon sa lumang tipan. Nagpakita kay Moises, nagpakita kay Noah, kay Abraham. Kung tawagin yan ay pre-incarnation. Yun yung kanyang pagpapakitang pauna na sa yung nagkatawang tao. Now, tingnan nyo, Exodus 33:20.
Meron tayong mga Biblia. Exodus 33:20. Ganito ang sabi. Ngunit kanyang sinabi, hindi mo maaring makita ang aking mukha sapagkat hindi ako maaring makita ng tao at siya'y mabubuhay. Si Moises dito nakiusap sa Diyos na ang Diyos ay magpakita sa kanya. Pero sabi ng Diyos sa kanya, hindi mo maaring makita ang aking mukha sapagkat walang sino mang taong makakita ng mukha ko na hindi mamamatay. Tiyak, patay siya. So, imposible na ang Ama o ang Diyos ay bababa na siyang makipag-usap sa lumang tipan. Sa makatwid, ang Diyos ay bumaba sa pamamagitan ni Kristo. At si Kristo ay nag-anyong tao sa panahong iyon. Kaya si Kristo na sinasamba ng mga Hudyo sa lumang, ang Diyos na sinasamba ng mga Hudyo sa lumang tipan ay si Kristo. Na siya nating sinasamba ngayon, na nahayag, yun ay si Kristo. Pero, ang Diyos noon ay nagpakita ng mukhaan kay Moises. Pero sinabi niya na sa Exodus 33 na hindi siya pwedeng makita ng sino man. Dahil ang sino man makita ay mamamatay. Pero nagpakita siya ng mukhaan sa verse 11, the same book. Exodus chapter 33, 33 verse 11. Sa gayon, nakipag-usap ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng pakikipag-usap ng isang tao sa kanyang kaibigan. Kapag siya'y bumabalik ulit sa kampo, ang kanyang lingkod na si Josue, anak ni Nun, na may kabataan pa, ay hindi umaalis sa taon. Tingnan niyo, sabi. Sa gayon, nakipag-usap ang Panginoon kay Moises. Ano ba sinabi? Sa gayon, nakipag-usap ang Diyos? Ganun ba? Well, Diyos nga dyan, palagay dyan, yan po sa English ay panay capital letter. No? Lord. Ibig sabihin, Jehovah or Yahweh. Ibig sabihin, ito yung panahon, nung panahon ni Adan, ang God ay nakakausap nila, pero nagpakita ang God sa kanila sa pamagitan ni Kristo. Lumapit sa kanila. Ito rin ang nagpakita kay Moises mukha. Si Jesus Cristo. Ang sabi kasi dyan, Panginoon, ang Diyos ay bumaba na pumantay sa tao, naging Panginoon, nang sa ganon, siya'y makipag-ugnayan sa tao. Kaya tinawag ng Panginoon dahil siya'y Diyos na bumaba sa antas ng tao upang makasalamuhan ng tao. At ibig sabihin ng Panginoon, ito ang tagapagligtas na walang hanggan. Kaya ang ating tagapagligtas nakisama sa tao. Ito yung nangyari sa bagong tipan. Si Kristo ay nagkatawang tao, sumama sa tao at tumatay para sa tao. So, yun po ang ipinapakita niya. Ang ibig sabihin po ng liwanag, ito yung pagkakataong tao ni Kristo. At hindi lang yun. Ibig sabihin po ng liwanag, biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa John 1:18. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Sino lang? Ang Diyos na tanging anak, na nasa kandungan ng Ama, ang nagpakilala sa Kanya. Ang tawag kay Jesus Christ? Diyos. At nagpakilala kanino? Sa Ama. Dahil si Jesus Christ ay salita, at ang salita ay nagpapahid ng kalooban, puso, layunin ng Ama. Walang nakakita, maliban kay Kristo. At si Kristo ngayon ang nagsasalita. Lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang sinasabi, lahat ng kanyang himala, ginagawa niya lamang ito dahil ito ang nasa isip at plano ng Ama. Sa lumang tipan, lahat nilikha ni Kristo, lahat ng bagay nilikha ni Kristo. Bakit? Ito ang plano ng Ama. Ngayon, si Kristo ay biyaya ng Diyos. Kaya si Kristo ay biyaya sapagkat siya'y bumaba upang makipagtagpo sa atin. Na kay Kristo lahat ng ating pangangailangan. Kaya ang sabi sa John 3:16, gay na lamang pag-ibig ng Diyos, binigay niya ang kanyang pagtunaan upang magkaroon sila ng buhay at hindi mamamatay. Kaya ang kalooban ng Ama, anong kalooban ng Ama? John 6:37. John 6:37. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, sabi ni Jesus Christ. At ang lumalapit sa akin, kailan may hindi ko itataboy. Alam niyo ba kung sino nagpalapit sa inyo kay Kristo? Ano ba?
38, sapagat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sarili kalooban. Yan si Kristo. Hindi siya bumaba para magpakitang gilas siya na sa Diyos. Kundi, dahil siya yung salita na gumagawa ng lahat ng plano, kaisipan, kagustuhan ng Ama, ginagawa niya. Sapagat sabi sa 38, sapagat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. 39, at itong kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Verse 40, sapagat itong kalooban ng Ama, ng aking Ama, na bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhay sa huling araw. Now, maraming reliyon na naniwala sa Ama, sa Diyos Ama, sa Old Testament, Jehovah. Hindi sila naniwala kay Kristo. Yan ang pagkakamali nila. Isinugo ng Ama si Kristo upang lahat ng gustong maniwala sa Ama, kay Kristo maniwala at si Kristo ang kaligtasan. Sabi ni Kristo, itong kalooban ng aking Ama, na lahat na nakakita sa akin sumampalataya ay aking ililigtas at bubuhay. Nakakalungkot po yung naniniwala. Pinaglalaban pa nila, nakikipagdebate pa, na walang ibang Diyos kundi ang Ama. Totoo naman talaga, there's only one God, but nagpapakita sa tatlong person. So dumating si Kristo sa mundong madilim, sa mundong makasalanan, upang magliwanag sa mga nasa kadiliman. Tungkulin natin na ating ayayahan yung nasa kadiliman. Ano yung kadiliman? Nasa kasalanan pa. Sapagkat tayo binigyan ng buhay, ng ilaw. At ang ilaw nito hindi magagapi kahit saan dyan. Natatakot tayo sa mga mukha ng tao. Pero sabi dito ng Panginoon, hindi magagapi ang liwanag na nasa iyo ng anumang kadiliman. May pangako ang Diyos. Ba't tayo natatakot? Mismong Diyos yung ating nire-represent. Then thirdly, pangatlo. So anong ebanghelyo? Anong ebanghelyo? Una, ito ang nagtuturo na ang lunas ay na kay Kristo. Ikalawa, ang ebanghelyo ay nagtuturo na ito ay kalinglingan ni Kristo. At ikatlo, ang ebanghelyo ay nagtuturo upang magkaroon tayo ng reaksyon kay Kristo. Basahin natin uli ang ating text, John 1:5 sa huli. At ito'y hindi nagdapi ng kadiliman. Basahin natin ang buo. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. Kung ang ilaw na yan nasa iyo, magliliwanag sa kadiliman, makikita, ibang klase talaga ng mga tao. Walang katigil-tigil, walang kasawa-sawa, ang kukulit. Lagi akong ini-invite sa gawain. Okay matakon, di magapi sapagat ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Ever since, hindi talaga naggapi ang kadiliman. Alam nyo, nakapanood ba kayo ng palabas sa sine? Ano ba yung palabas na nandun sa kalawakan yung babae, nag-iisa lang sa isang spaceship? Ano yung palabas na yun? Si Sandra Bullock? Ha? Gravity. Gravity. Na, walang melarko doon, pero maliwanag. Dapat ang buong sansinuko, ang sabi sa Genesis 1:2, nasa kadiliman, darkness and void. Pero sinabi ng Diyos, let there be light. And there was light. Hindi pa yung araw at buwan, dahil sa second verse na at third verse na sinabi yun, let there be moon in the sky. Makikita natin yung pusikip ng kadiliman ng universe, darkness and void. Pero ito nakita ang liwanag ng Diyos sa pamagitan kay Kristo. Ang sabi ng God, let there be, nagsalita siya. Ano yung salita? Siya ang nag-create nung nasa isipan nung nagsalita. Si Kristo. Light, and therefore there was light. Kaya sa pusikip na kadiliman ng universe, nakikita mo, malinaw na naglalakbay ang mga spaceship doon. Nakikita. Bakit? Yun ang ilaw na hindi kayang takpan ng kadiliman. Yun ang ilaw ng Diyos na nandyan sa iyo na hindi kayang takpan ng anumang kadiliman. Ang ilaw na ito, lumiliwanag. Kahit patayin pa.